₱3 milyong dugot pawis kapalit ng isang malamig na papeles ng diborsyo. Habang inuubos ni Elara ang sarili para iligtas ang biyenan, walang hiyang itinapon siya ni Marco para sa kabit nito. Ang lantarang pambabastos na ito ay pumunit sa kanyang pagkatao, kasabay ng pagdurog sa kanyang kahinaan. Mula sa abo ng kataksilan, babangon si Elara upang ibagsak ang kanilang mga maskara. Anong malagim na parusa ang naghihintay sa mga traidor? Pirmahan mo na ito, Elara. Let us just end this. Wala na tayong patutunguhan at pagod na ako. Ang mga salitang yon ay tila mga yelong itinarak sa dibdib ni Elara, kasabay ng marahas na pagbagsak ng isang puting dokumento sa ibabaw ng maliit na lamesa. Walang gatol, walang panginginig sa boses ng lalaking pinangakuan niya nang walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Natigil sa ere ang kamay ni Elara. Hawak niya sa kanyang kaliwang palad ang isang mapulang mansanas habang ang kanang kamay ay nakadiin sa isang maliit na kutsilyo. Nakaupo siya sa tabi ng hospital bed kung saan nakahiga ang kanyang biyenan na si Aling Remedios. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas nang simutin niya ang huling sentimo ng kanyang ipon mula sa 5 taong pagiging alipin sa ibang bansa. ₱3 milyong. Ibinigay niya ang lahat ng iyon nang walang pag-aalinlangan upang mabayaran ang operasyon ng ina ng kanyang asawa dahil sa kanyang puso, sila ang kanyang tanging pamilya. Dahil sa biglaang panginginig ng kanyang mga kamay, dumulas ang talim ng kutsilyo at bumaon ng bahagya sa kanyang hinlalaki. Isang patak ng malapot na dugo ang umusbong mula sa sugat, ngunit wala siyang maramdamang hapdi sa kanyang balat. Ang tanging sumisigaw ng sakit ay ang kanyang buong pagkatao. Tumingala siya kay Marco, umaasang isang masamang biro lamang ang lahat. Ngunit ang mga mata ng kanyang asawa ay walang bahid ng awa o pagmamahal, malamig malayo, at tila naiinip pa itong makawala sa kanya. Lumingon si Elara sa higaan, naghahanap ng kakampi nagmamakaawa ng tulong mula sa ginang na itinuring niyang tunay na ina. Subalit sa halip na sawayin ang sariling anak, dahan-dahang tumalikod si Aling Remedios. Humarap ang matanda sa blangkong pader at pumikit nagbingi-bingihan sa pagguho ng mundo ng kanyang manugang. Ang tahimik na pagtalikod na yon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ito ay isang lantarang pagtatakwil sa lahat ng kanyang sakripisyo. Tila naubusan ng hangin ng silid, naramdaman ni Elara ang paghigpit ng kanyang lalamunan hanggang sa hindi na siya makahinga ng maayos. Namamanhid ang kanyang mga binti at braso. Ang pamilyar na amoy ng gamot sa ospital na kanina ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa para sa kalusugan ng biyenan ngayon ay nagpapabaliktad ng kanyang sikmura at tila unti-unting sumasakal sa kanya. Binitawan niya ang mansanas at kutsilyo. Kinuha niya ang dokumento gamit ang nanginginig na mga daliri. Nakatitig siya sa pirma ni Marco na nakaukit na sa ibaba ng papel, patunay na matagal na itong pinagplanuhan at hinihintay lamang ang tamang pagkakataon. Umilaw ang screen ng telepono ni Marco na nasa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito at sandaling tiningnan ang mensaheng dumating. Sa kalagitnaan ng pagdurog niya sa puso ng kanyang asawa, isang manipis at nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Mabilis niyang ibinalik ang telepono sa bulsa, tinalikuran si Elara nang walang anumang pasabi at naglakad palabas ng kwarto. Hindi alam ni Elara kung paano siya nakatayo. Parang isang kaluluwang naglalakbay sa sariling katawan, humakbang siya palabas ng pinto, bitbit ang malamig na papel. Sa paglabas niya sa koridor, napalingon siya pabalik sa maliit na siwang ng pintuan ng kwarto. Doon nakita niya ang isang eksenang nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Nakayuko si Marco palapit sa kanyang ina. Dumilat si Aling Remedios, wala na ang bakas ng panghihina ng isang may sakit. Nagkatinginan ang mag-ina. Isang matalim seryoso at tila nagkakasundong tingin ang ipinukol ng matanda sa kanyang anak bago ito marang tumango. Nanghina ang mga tuhod ni Elara. Napasandal siya sa malamig na pader ng koridor
hanggang sa dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang patak ng dugo mula sa kanyang sugatang daliri ay tuluyang nahulog tumama at kumalat sa ibabaw mismo ng salitang diborsyo sa puting papel. Sa gitna ng katahimikan ng ospital, isang piping tanong ang paulit-ulit na umiikot at nagpapadugo sa kanyang isipan. Bakit, Panginoon? Kung saan ba ako nagkulang? At ganito ang isinukli nila sa aking buhay. Mabigat ang bawat hakbang ni Elara nang muli siyang pumasok sa loob ng kwarto ng ospital. Hawak pa rin niya ang lukot na dokumento ng diborsyo, tila isang patunay ng kanyang pagkawasak. Inaasahan niyang sasalubungin siya ng pag-aalala mula sa ginang na itinuring niyang pangalawang ina, subalit isang malamig at mapanuring tingin lamang ang iginawad sa kanya ni Aling Remedios. Bumangon ng bahagya ang matanda, hindi na nakatalikod sa pader, at tiningnan siya mula ulo hanggang paa, na tila ba siya ang pinakamalaking pagkakamali ng kanilang pamilya. Lalaki siya, Elara. Kailangan mong intindihin. Panimula ni Aling Remedios gamit ang isang paos at tila ng hihinang boses na mabilis na bumaon sa isipan ng kanyang manugang. Baka nagkulang ka sa pag-aalaga sa kanya dahil puro ka nalang trabaho, puro ka ibang bansa. Nakalimutan mo na yatang may asawa kang naghihintay ng asikaso mo dito. Naramdaman ni Elara ang matinding pagkirot sa kanyang lalamunan, kasabay ng pagbabadya ng mga luha sa kanyang mga mata. Pilit niyang pinigil ang paghikbi. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad habang sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Maginawa ko po yon para sa atin. Umalis ako para mag-ipon dahil gusto kong mabigyan kayo ni Marco ng magandang buhay. At ngayon, ibinigay ko ang lahat ng kinita ko para mabayaran ang operasyon ninyo. Wala na po akong itinira sa sarili ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda bago ito sumagot ng may halong panunumbat. At sinusumbat mo na ngayon ang perang iyon. Utang na loob mo pa rin sa amin ang buhay mo, Elara. Nang mamatay ang mga magulang mo at wala kang mapuntahan, sino bang kumupkop sa'yo? Sino bang nagpakain at nagbigay ng pamilya sa'yo nang walang nagmamahal sa'yo? Kami ng asawa mo. Ang bawat salita ng matanda ay tila lason na unti-unting gumagapang sa sistema ni Elara, nilalason ng kanyang katinuan at binabaluktot ang katotohanan. Sa halip na magalit sa kawalang hiyaan ni Marco isang mabigat na ulap ng konsensya ang biglang bumalot sa kanyang dibdib. Naniwala siyang marahil ay may punto ang kanyang biyenan. Baka nga naging pabaya siyang asawa dahil naging abala siya sa paghahanap buhay upang patunayan ang kanyang halaga sa pamilyang ito. Pinunasan niya ang luhang nakawala sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Muling ibinaba ang kanyang sarili sa ilalim ng anino ng pamilyang patuloy na sumisipsip sa kanyang lakas. Sa gitna ng pagdurugo ng kanyang puso, tahimik siyang lumapit sa gilid ng higaan. Sa kabila ng lahat ng panunumbat na naig, ang kanyang nakasanayang pagmamalasakit. Marahan niyang pinagpagan ang mga alikabok sa maliit na lamesa at maingat niyang inayos ang gusot sa kumot ni Aling Remedios upang masiguro ang pagiging komportable ng ginang. Wala siyang ibang alam, kundi ang magbigay, kahit pa mismong ang taong binibigyan niya ay siya ring unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Habang inililigpit niya ang bag ni Aling Remedios na nakapatong sa silya, may isang maliit na kapirasong papel na nahulog mula sa siwang ng zipper nito. Yumuko si Elara upang pulutin ang papel. Nang mabuklat niya ito, bumungad sa kanya ang opisyal na logo ng ospital. Isa itong resibo ng paunang bayad para sa pagpapaospital ng kanyang biyenan. Automatikong hinanap ng kanyang mga mata ang kabuuang halaga ng babayaran. Kumunot ang kanyang noo at tumigil ang pagtibok ng kanyang puso sa loob ng isang saglit. Ang nakasulat na halaga ay hindi umabot sa 10,000 piso. Malayong malayo sa 3 milyong pisong hiningi sa kanya ni Marco upang iligtas ang buhay ng ina nito. Hindi pa man ganap na napoproseso ng kanyang isipan ang nakapaskil na numero sa resibo,
Bumukas ang pintuan ng kwarto nang may sapat na lakas upang makuha ang kanyang buong atensyon. Isang pamilyar na bulto ang mabilis na naglakad palapit sa kanya. Si Gina ang kanyang matalik at nag-iisang tapat na kaibigan. Ang mga mata ni Gina ay nagliliyab sa galit habang nagpapalipat-lipat ang tingin mula sa namumutlang mukha ni Elara patungo sa dokumento ng diborsyo na nakapatong sa lamesa. Walang pag-aalinlangang dinampot ni Gina ang papel. Binasa niya ito ng mabilis at nang muling lumingon kay Elara ang kanyang boses ay puno ng pinaghalong galit at awa na dumurog sa nakakabinging katahimikan ng silid. Niloloko ka lang nila, Elara. Gumising ka, ginagawa ka nilang tanga. Hinatak ni Gina si Elara palabas ng malamig na kwarto ng ospital, palayo sa mapanuring tingin ng biyenan na patuloy na nagkukunwaring biktima. Mahigpit ang hawak ng kaibigan sa braso niya, isang hawak na nagpapahiwatig ng matinding pag-aalala at umaapaw na galit sa kawalang hiyaang nasasaksihan nito. Nang makarating sila sa dulo ng tahimik na pasilyo, hinarap ni Gina ang naguguluhang si Elara. Gumising ka na sa katotohanan, Elara. Tignan mo ang ginagawa nila sa iyo. Anong klaseng asawa ang magbibigay ng papeles ng diborsyo sa mismong araw na ibinigay mo ang buong ipon mo para sa nanay niya? Hindi ganyan ang taong nagmamahal. Ganyan ang taong nanggagamit. Mariing wika ni Gina, bakas ang panggigigil habang pilit na inuunawa ang labis na pagkamartir ng kaibigan. Nanatiling tahimik si Elara. Para siyang lumulutang sa gitna ng isang masamang panaginip. Ang resibo ng ospital na nakita niya kanina ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan, nag-iiwan ng isang maitim na anino ng pagdududa na pilit niyang isinasantabi dahil sa labis na takot na harapin ang katotohanang baka niloloko siya ng sarili niyang pamilya. Upang takasan ang nakakapasong tensyon sa ospital, umuwi si Elara sa kanilang maliit na bahay upang simulan ang pagliligpit ng mga gamit ni Marco, isang tahimik na pagtanggap sa desisyon ng asawa na iwan siya. Bawat tupi ng damit na inilalagay niya sa loob ng maleta ay tila pagpunit sa mga natitirang pahina ng kanilang buhay mag-asawa. Nang buksan niya ang pinakasulok ng aparador na bihira nilang galawin, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na asul na polo na nakatago sa ilalim ng mga lumang jacket. Pilit niyang inalala kung kailan huling isinuot ito ng asawa. Nang maingat niyang kunin ang damit, isang estrangherong amoy ang sumampa sa kanyang pang-amoy. Hindi ito ang pamilyar na sabon at pampalambot ng damit na nakasanayan niyang gamitin habang naglalaba. Ang halimuyak ay matapang matamis at nagmumula sa isang mamahaling pabango ng babae na sadyang nanunuot at nangaakit. Unti-unting nanlamig ang buong katawan ni Elara. Ang matalim na amoy ng pabangong yon ay tila kamay na walang awang sumasakal sa kanyang lalamunan, pumipigil sa kanyang paghinga habang pinipilit niyang intindihin kung bakit amoy ibang babae ang damit ng kanyang asawa. Napatingin siya sa malaking larawan ng kanilang kasal na nakasabit sa pader ng kwarto. Sa litratong yon, nakangiti si Marco habang nakatingin sa kanya nang may buong pagmamahal na nangangako ng habambuhay na katapatan at pag-iingat. Ngunit habang tinititigan niya ang mga matang yon, ngayon, pakiramdam niya ay isang estranghero ang nakangiti sa kanya. Ang lalaking nakilala niya, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong kabataan at pawis sa pagtatrabaho sa ibang bansa, ay tila isang malabong alaala na lamang na unti-unting binubura ng mga hindi maipaliwanag na kasinungalingan. Wala pa siyang sapat na lakas upang buuin ang mga mabibigat na hinala sa kanyang isipan nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Humahangos na pumasok si Marco, tila may mahalagang dokumentong nakalimutan at nagmamadaling kunin. Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin at makita ng lalaki ang asul na polo na hawak ng kanyang asawa, isang matinding gulat na may halong takot ang mabilis na dumaan sa mga mata nito. Mabilis na naglakad si Marco palapit sa kanya at marahas na hinablot ang damit mula sa nanginginig na mga kamay ni Elara.
ano bang ginagawa mo sa mga gamit ko? Wala kang karapatang pakialaman ang mga pribadong gamit ko, Elara. Bulyaw ng lalaki, pilit na itinatago ang kaba sa pamamagitan ng pagpapakita ng matinding galit. Bago pa man makasagot si Elara upang itanong kung kaninong amoy ang nakadikit sa tela ng damit na yon, umilaw ang screen ng telepono ni Marco na naiwan sa ibabaw ng kama. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpapahiwatig ng isang tawag. 2 letra lamang ang naroon, KL. Mabilis na dinampot ni Marco ang telepono, pinatay ang tawag upang hindi na ito magpatuloy at walang sabi-sabing isiniksik ang asul na polo sa kanyang bitbit na bag. Sa sobrang pagmamadali ng lalaki na makatakas mula sa mga nagtatanong na mata ng asawa, hindi nito napansin ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ng kanyang suot na jacket. Mabilis na humakbang si Marco palabas ng bahay, tuluyan siyang inilubog sa isang malamig at nakakabinging pag-iisa nang hindi man lang nagpapaliwanag. Ibababa na sana ni Elara ang kanyang mga luhaan at pagod na mga mata nang mahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na bagay na kumikinang sa ibabaw ng makintab na sahig na gawa sa kahoy. Dahan-dahan siyang yumuko upang kunin ito. Isa itong mamahaling hikaw na may mga nakapalamuting maliliit na diamante, isang alahas na kailanman ay hindi niya naging pag-aari. Ang kislap ng hikaw na yon sa ilalim ng liwanag ay tila tumusok sa kanyang mga mata, nag-iiwan ng isang malagim at dayaray na katanungan sa kanyang wasak na puso. Kaninong hikaw ang itinatago ng kanyang asawa? Nakatitig lamang si Elara sa maliit na hikaw na nakapatong sa kanyang magaspang na palad. Ang bawat pagkislap ng diamante sa ilalim ng ilaw ay tila maliliit na patalim na humihiwa sa kanyang mga alaala. Hinaplos niya ang kanyang mga daliring puno ng kalyo, isang tahimik na saksi sa 5 taong pagkakakulong niya sa isang dayuhang bansa bilang kasambahay. Tila bumalik ang kanyang gunita sa mga malalamig na gabi sa Dubai, kung saan ang tanging kasama niya ay ang pangungulila habang kumakain ng tirang kanin na hinahaluan ng kanyang sariling mga luha. Bawat sentimong kinita niya mula sa pagkayod mula madaling araw hanggang hating gabi ay itinabi niya ng buong ingat. Tiniis niya ang mga masasakit na salita ng kanyang mga amo, ang pambabaliwala sa kanyang pagod at ang kawalan ng pahinga lahat para lamang maipadala ang pera sa pamilya ni Marco. Pinaniwala niya ang kanyang sarili na ang lahat ng sakripisyong yon ay may katumbas na pagmamahal at pagpapahalaga pag-uwi niya. Ngunit habang tinitingnan niya ang mamahaling alahas na nahulog mula sa bulsa ng kanyang asawa, naramdaman niya ang matinding panliliit. Ang kanyang dugo at pawis ay tila naging mga barya na lamang na madaling ipinambili ng kaligayahan ng ibang babae. Natigil ang kanyang malalim na paghihinagpis nang mapansin niya ang isang pamilyar na bulto na nag-aalangang lumapit sa kanilang siwang na pintuan. Si Tita Lorna, ang kapatid ng kanyang nasirang biyenang lalaki, ay nakatayo roon habang may bitbit na isang maliit na lalagyan ng pagkain. Ang mukha ng matandang babae ay kakikitaan ng labis na awa at pag-aalala habang pinagmamasdan ang namumugto at pagod na mga mata ni Elara. Tahimik na inilapag ni Tita Lorna ang dala nitong ulam sa lamesa. Lumapit ito at marahang hinaplos ang balikat ng manugang ng kanyang hipag. Wala itong sinabing kahit na ano sa simula, ngunit ang pamumuo ng luha sa mga mata nito ay nagpapahiwatig ng isang mabigat na lihim na pilit nitong pinipigilan. Pinilit ni Elara na ngumiti. Kahit papakiramdam niya ay unti-unting gumuguho ang kanyang mundo. Kinuha niya ang pagkakataong yon upang magtanong tungkol sa tunay na kalagayan ng pamilya, umaasang may makakapagpaliwanag sa mga magugulong piraso ng impormasyon na kanyang natutuklasan. Tita, pasensya na po kung hindi ko kayo naabutan ng tulong nitong mga nakaraang buwan. Ibinigay ko na po kasi kay Marco ang lahat ng ipon ko
para sa 3 milyong pisong operasyon ni Mama Remedios. Mahinang paliwanag ni Elara habang nakayuko. Nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya ang matinding pagkabigla sa mukha ni Tita Lorna. Namutla ang matandang babae at napaatras ng bahagya. Anong operasyon ang sinasabi mo, Elara? Akala ko ba ang perang hinihingi niya ay pambayad sa mga patong-patong na utang ni Marco, sa sugal at sa mga taong hiniram niya ng pera para sa negosyo niyang nalugi. Ang mga salitang iyon ay nagmistulang isang malakas na sampal na gumising sa nanlalamig na diwa ni Elara. Sugal, utang. Mga salitang kailanman ay hindi nabanggit ni Marcos sa kanya. Ang tanging alam niya ay na-promote ang kanyang asawa sa kumpanya, kaya palagi itong ginagabi sa pag-uwi. Tumayo si Elara at naglakad patungo sa lumang kabinet. Mula sa pinakailalim na kahon, kinuha niya ang isang kupas na passbook ng kanyang bank account. Marahan niyang hinaplos ang pahina kung saan nakatala ang huling pag-withdraw niya ng 3 milyong piso. Ang maliit na librong yon ay hindi lamang listahan ng numero yon, ang kanyang kabataan, ang kanyang mga pangarap, at ang kanyang kalayaan na kusang loob niyang isinuko. Ang matinding pagkaawa sa sarili ay mabilis na napalitan ng isang nakakapapasong paggising ng katotohanan. Walang na-promote, walang operasyon. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan na nagkukubli sa likod ng huwad na pagmamahal. Bago tuluyang magpaalam si Tita Lorna dahil sa takot na maabutan siya ni Marco na nakikipag-usap, huminto ito sa may pintuan at lumingon ng may matinding pag-aalala. Elara anak, huwag kang basta maniniwala sa lahat ng ipinapakita nila. Mag-ingat ka at suriin mong mabuti ang bill ng ospital na yon. Ang panginginig ng boses ng matanda ay sapat na upang tuluyang basagin ang mga natitirang pag-asa sa puso ni Elara. Nang makalabas si Tita Lorna, naiwan si Elara na nakatitig sa telepono. Sa kabila ng pagmamanhid ng kanyang mga kamay at panlalamig ng kanyang buong katawan, pinilit niyang pindutin ang mga numero ng billing department ng ospital. Bawat saglit ng paghihintay ay tila pag-igting ng lubid na nakapulupot sa kanyang leeg. Nang may sumagot na nurse mula sa kabilang linya, huminga ng malalim si Elara, nag-iipon ng huling hibla ng tapang upang harapin ang katotohanan. Nagtanong siya tungkol sa 3 milyong pisong bayarin para sa maselang operasyon ni Aling Remedios na nakakonfine sa silid bilang 402. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya habang sinusuri ng nurse ang mga record bago nito ibinanggit ang mga salitang tuluyang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Elara. Ma'am, pasensya na po, pero walang naging operasyon ng pasyenteng si Remedios. Mild gastritis lang po ang kaso niya at hindi po umabot ng 10,000 piso ang kabuuang bill na nabayaran na rin po nung isang araw bago siya ma-discharge. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay tila isang mabigat na hatol na nagpabagsak sa huling pag-asa na pilit na itinayo ni Elara sa kanyang puso. Nang mabitawan niya ang telepono, halos wala siyang narinig dahil mas nangingibabaw ang mabilis at malakas na pintig ng kanyang dibdib. Bawat paghinga niya ay tila may kasamang kirot na dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi siya makapaniwala na ang lahat ng sakit, ang mga luha at ang 3 milyong pisong pinaghirapan niya ay naging bahagi lamang ng isang masalimuot at mapanlinlang na palabas. Naglakad siya palabas ng bahay na tila isang aninong walang direksyon. Ang kanyang mga paa ay kusang dinala siya patungo sa bangko kung saan niya inilipat ang malaking halaga ng pera noong nakaraang linggo. Sa loob ng malamig at tahimik na gusali, ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling kamangmangan. Nang makaharap niya ang kawani ng bangko, nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniabot ang kanyang pagkakakilanlan. Miss, maari ko bang makuha ang buong detalye ng huling transfer na ginawa ko? Gusto ko lang malaman kung saang account eksakto pumasok ang pera.
ng kanyang pakiusap, ang boses, ay halos pabulong na lamang dahil sa bigat ng emosyong pumipigil sa kanyang pagsasalita. Matapos ang ilang sandali ng paghihintay, na tila inabot ng dantaon, iniabot sa kanya ang isang kapirasong papel na naglalaman ng katotohanan. Hindi sa pangalan ng ospital, pumasok ang 3 milyong piso. Ang nakasulat na pangalan ng tumanggap ay Katrina Lopez. Isang pangalang kailanman ay hindi niya narinig sa loob ng kanilang tahanan, ngunit ngayon ay nakaukit na sa pinakamalalim na sugat ng kanyang pagkatao. Ang pangalang iyon ay tila isang malaking insulto na humahalakhak sa kanyang harap. Ipinamumukha sa kanya na ang kanyang buhay ay ninakaw ng isang estranghero sa tulong ng lalaking tinawag niyang asawa. Lumabas si Elara ng bangko at napaupo sa isang mahabang upuan sa tabi ng kalsada. Kasabay ng kanyang paghina ay ang unti-unting pagdidilim ng kalangitan. Ang mga ulap ay tila nakikiramay sa kanyang nararamdamang pait. Nagsimulang bumagsak ang mga butil ng ulan. Dahan-dahang binabasa ang kanyang mukha at humahalo sa kanyang mga luhang. Hindi na niya mapigilan. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa tuyong semento ay tila mga maliliit na paalala ng bawat patak ng pawis na ibinuhos niya sa ibang bansa para lamang sa pamilyang ito. Nakaramdam siya ng matinding panlalamig, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa katotohanang ang mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay ay ang mga taong naghukay ng sarili niyang libingan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at pagbasag ng kanyang puso, isang payong ang biglang sumilong sa kanya, humaharang sa lamig ng ulan. Pagtingala niya, bumungad ang mukha ni Gina na puno ng lungkot at determinasyon. Walang sinabing anuman ang kanyang kaibigan. Sa halip ay mahigpit siya nitong niyakap, hinahayaang ang kanyang mga hikbi ay malunod sa ingay ng bumubuhos na ulan. Sa yakap na yon, naramdaman ni Elara ang init ng isang tunay na pagkakaibigan na kailanman ay hindi niya naramdaman mula kay Marco o kay Aling Remedios. Iiyak mo lang lahat ngayon, Elara. Hayaan mong hugasan ng ulan ang lahat ng sakit na ibinigay nila sa'yo. Bulong ni Gina habang hinahaplos ang likod ng kaibigan. Pero pagkatapos nito, hindi na tayo papayag na tapakan ka pa nila ulit. May plano tayo at sisiguraduhin nating bawat sentimong kinuha nila, bawat luhang pumatak sa'yo ay pagbabayaran nila ng may interes. Tumahan si Elara at dahan-dahang tumingala sa madilim na langit. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng kawalan ng pag-asa ay unti-unting nagkaroon ng isang kakaibang liwanag, isang malamig at matalim na liwanag na nagmumula sa isang pusong wala ng balak pang muling magpaloko. Habang nakatitig siya sa kawalan, isang nakakapangilabot na tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Kung ang 3 milyong piso ay napunta sa isang babaeng nagngangalang Katrina, gaano na kaya katagal na pinaglalaruan ng kanyang asawa at ng kanyang biyenan ang kanyang buhay sa likod ng kanyang mga sakripisyo. Hawak ang piraso ng papel na naglalaman ng katotohanan, na ramdaman ni Elara ang unti-unting pagtigas ng kanyang kalooban. Ang pangalang Katrina Lopez ay tila isang malaking pako na ibinaon sa kanyang palad, nagpapaalala sa kanya na ang bawat patak ng kanyang pawis sa ibang bansa ay naging puhunan lamang para sa kaligayahan ng ibang tao. Hindi na sapat ang umiyak. Sa tulong ng impormasyon mula sa kanyang mga koneksyon, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang malaki at marangyang showroom ng mga sasakyan sa gitna ng lungsod. Ang amoy ng bagong kinitang bakal at mamahaling pabango sa loob ng gusali ay tila sumasakal sa kanya, isang kabaligtaran sa amoy ng alikabok at pagod na kinagisnan niya sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng nagniningningang mga sasakyan, nakita niya ang isang babaeng tila reyna ng sariling mundo. Maganda bata at suot ang isang damit na marahil ay mas mahal pa sa kanyang sahod ng isang buwan. Iyon si Katrina. Nakatayo ang babae sa tabi ng isang pulang sasakyan
Ang mga daliri nito ay marahang humahaplos sa makintab na pintura habang may malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Ang bawat kilos ni Katrina ay puno ng pagmamalaki. Tila ba ang bawat bahagi ng marangyang buhay na tinatamasa nito ay bunga ng sariling pagsisikap kahit na ang katotohanan ay nagmula ito sa pagdurusa ni Elara. Dahan-dahang lumapit si Elara. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang mabigat na pasanin, ngunit pinilit niyang panatilihin ang tuwid na tindig. Nang mapansin ni Katrina ang kanyang presensya, hindi ito nagpakita ng takot. Sa halip, isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa mga labi ng babae. "Oh, look who's here! You must be the wife!" Ang bulyaw ni Katrina, ang boses nito, ay puno ng kamandag habang tinitingnan si Elara mula ulo hanggang paa nang may kasamang panghahamak. "Alam mo, you look exactly how Marco described you. Tired, old, and boring. You should thank me actually. Dahil sa akin naramdaman ni Marco kung ano ang pakiramdam ng totoong buhay na hindi puro sakripisyo at pagtitipid." Naramdaman ni Elara ang matinding panlalamig sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Katrina ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang sugatang puso. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya, ngunit ang tanging nagawa niya ay ang huminga ng malalim upang pigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Lumapit palalo si Katrina sa kanya sapat na upang maamoy ni Elara ang pamilyar na pabangong naramdaman niya sa polo ni Marco. "Don't look at me like that, Elara. Hindi ko kasalanan kung mas pinili niyang ibigay sa akin ang perang pinaghirapan mo. Maybe you were just never enough for him." Bulong ni Katrina ang mga salita nito ay tila mga tinik na pilit na ibinabaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Sa halip na bumigay sa galit, isang kakaibang katahimikan ang bumalot kay Elara. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng babaeng nasa kanyang harapan. Doon niya napansin ang isang kwintas na suot nito, isang kwintas na may pendant na pamilyar sa kanya. Iyon ang pendant na matagal nang ipinangako ni Marco na ibibigay sa kanya bilang regalo sa kanilang anibersaryo, ngunit ang tanging nakuha niya noon ay ang dahilan na kailangan nilang magtipid para sa kinabukasan. Ang lahat ng mga pangako, ang lahat ng mga pangarap na binuo nila ay tila mga buhangin na tinangay na ng agos ng kataksilan. Enjoy the car, Katrina, dahil ang bawat bahagi niyan ay nabubuhay sa nakaw na buhay. Ang tanging nasabi ni Elara bago siya dahan-dahang tumalikod. Ang kanyang puso ay tila isang basag na kristal na hindi na kailanman mabubuo pa, ngunit ang bawat piraso nito ay nagiging matalim na sandata para sa kanyang pagbangon. Hindi na siya ang mahina at sunod-sunurang asawa. Ang bawat insulto at pambabastos na natanggap niya sa loob ng showroom na yon ay naging gatong sa apoy na naglalayo na tapusin ang masamang panaginip na ito. Palabas na siya ng malaking pintuang salamin nang biglang huminto ang isang pamilyar na sasakyan sa tapat ng showroom. Bumukas ang pinto nito at lumabas si Marco. May dalang isang malaking bouquet ng mga bulaklak at may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na napawi at napalitan ng matinding takot at gulat nang magtama ang kanilang mga paningin. Nakatayo si Elara sa ilalim ng init ng araw. Ang kanyang anino ay inuukit ang isang babaeng wala nang ititira pang awa para sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Sa gitna ng mataong kalsada at ingay ng mga sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Marco habang nakatitig sa kanyang asawa na tila nakakita ng isang multo mula sa kanyang madilim na nakaraan. Ganyan sa gitna ng sikat ng araw na tila nanunuya sa kanyang nararamdaman, nanatiling nakatayo si Elara habang pinagmamasdan ang naguguluhang mukha ni Marco. Ang mga bulaklak na hawak ng lalaki ay tila naging mga tuyong damo sa paningin ni Elara, isang simbolo ng huwad na pag-ibig na matagal na panahon niyang pinanghawakan.
Mabilis na binitawan ni Marco ang bouquet at lumapit sa kanya. Ang boses ay puno ng panginginig at pilit na pagsusumamo. Elara, let me explain. Hindi mo naiintindihan ang nakikita mo. Dinala lang ako ng bugso ng damdamin. Katrina is nothing to me. Ikaw pa rin ang asawa ko. Ang sunod-sunod na pagdadahilan ng lalaki habang pilit na hinahawakan ang mga kamay ni Elara na tila ba kaya pang hilumin ng simpleng hawak ang malalim na sugat sa kanyang puso. Huminga ng malalim si Elara at pilit na pinigil ang puot na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa halip na sumigaw, hinayaan niyang pumatak ang isang butil ng luha, isang luhang bahagi na ngayon ng kanyang stratehiya. Yumuko siya at nagkunwaring wasak na wasak ang kanyang balikat ay marahang nangangatog na tila isang ibong na baliwan ng pakpak. Paano mo nagawa ito sa akin, Marco? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko sa Dubai. Akala ko ba para sa atin ang lahat ng ito? Ang kanyang mahinang tanong. Ang boses ay sadyang ginawang paos at puno ng hapis. Nakita niya ang bahagyang pagluwag ng tensyon sa mukha ni Marco. Naniwala ang lalaki na ang kanyang asawa ay mananatiling mahina at sunod-sunuran sa ilalim ng kanyang mga kasinungalingan. Kailangan ko lang ng oras para makapag-isip, Marco. Hayaan mo muna akong mapag-isa. Dagdag ni Elara na sadyang nagpakita ng pagkalito upang hayaan ang asawa na maging kampante. Nang makaalis si Marco upang samahan ang nagwawala ring si Katrina sa loob, mabilis na kumilos si Elara. Hindi siya umuwi sa kanilang inuupahang apartment, kundi dinala siya ng kanyang mga paa sa kanilang dating bahay, ang bahay na halos mapuno na ng alikabok dahil sa dalas ng kanilang pag-alis. Alam niyang, sa katahimikan ng bahay na yon, nagtatago ang mga anino ng katotohanan. Gamit ang kanyang sariling susi, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang bawat yabag niya sa sahig ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga gabing mag-isa siyang nangarap para sa kanilang dalawa habang ang kanyang asawa ay nasa bisig na ng iba. Dumiretso siya sa silid na ginagamit ni Marco bilang opisina. Mabilis niyang hinalughog ang mga dokumento sa loob ng lumang cabinet. Doon sa ilalim ng mga tumpok ng lumang papel, natagpuan niya ang mga lihim na kasulatan ng mga utang sa sugal na may mga petsang tumatapat sa mga araw na humihingi si Marco ng karagdagang pera para sa kunyaring puhunan sa negosyo. Hindi pa doon natapos ang kanyang paghahanap. Sa loob ng isang drawer na may lihim na compartment, natagpuan niya ang isang lumang iPad na matagal na niyang hindi nakikitang ginagamit ni Marco. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang mga mensaheng hindi pa nabubura, mga larawan ng kanilang maluhong pamumuhay ni Katrina at mga detalye ng mga transaksyong hindi dumaan sa kanyang kaalaman. Agad niyang tinawagan si Gina. Sa loob ng ilang minuto, ang kanyang kaibigan ay nasa tabi na niya dala ang isang laptop at mga storage drive. I-backup natin ang lahat ng ito, Elara. Walang ititira. Determinadong wika ni Gina habang mabilis na kumikilos ang mga daliri nito sa keyboard. Nakipag-ugnayan din si Gina sa isang kilalang abogado na handang tumulong sa kanila upang masiguro na ang bawat ebidensyang makuha ay magagamit sa tamang panahon. Habang naghihintay na matapos ang pag-copy ng mga files, tila may nag-udyok kay Elara na tignan ang folder ng mga voice recordings sa iPad. Karamihan sa mga ito ay mga memo tungkol sa trabaho, ngunit sa pinakaibaba, may isang file na may pamagat na hindi pangkaraniwan, Tawatuan Voimi. Naramdaman ni Elara ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, isang babala ng kanyang pakiramdam na may mas malalim pang kataksilan ang nakatago rito. Maingat niyang pinindot ang play button. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng pamilyar na boses ni Aling Remedios. Ang boses na dati ay nagbibigay sa kanya ng comfort, ngunit ngayon ay tila tunog ng isang demonyo. Huwag kang mag-alala, Marco. Siguraduhin mong pipirmahan niya ang mga papel bago niya malaman ang totoo tungkol sa bill. Kapag nakuha na natin ang pera, tadtarin mo siya ng panunumbat hanggang sa siya na mismo ang kusang umalis. At higit sa lahat,
Siguraduhin mong hindi siya magbubuntis dahil wala siyang puwang sa pamilyang ito kapag nakuha na natin ang lahat sa kanya. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga yelong itinarak sa kanyang kaluluwa, nag-iiwan ng isang katanungang paulit-ulit na humihiwa sa kanyang katinuan. Hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong itinuring niyang pamilya para lamang sirain ang kanyang buong buhay? Ang bawat salita sa loob ng recording na narinig ni Elara ay tila mga linta na sumisipsip sa natitirang sigla ng kanyang pagkatao. Habang nakaupo siya sa dilim ng kanilang lumang bahay, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na screen ng iPad na naglalaman ng lahat ng kataksilan ng kanyang asawa at biyenan. Ngunit bago pa man niya ganap na maiproseso ang lahat ng natuklasan, ang marahas na pagbukas ng pinto ay nagpabalik sa kanya sa malupit na realidad. Pumasok si Aling Remedios na tila siya ang may-ari ng bawat sulok ng bahay na yon. Wala itong bakas ng sakit o panghihina. Sa halip ang kanyang mukha ay puno ng kasabikan sa pagnanakaw ng kung anong natitira kay Elara. Iha, huwag ka nang tumingin sa akin ng ganyan. Kailangan na ni Marco ng bagong simula at ang bahay na ito ay masyadong maraming dalang masamang alaala para sa kanya. Panimula ng matanda habang pilit na kinukuha ang mga gamit na nakapatong sa ibabaw ng cabinet. Dadalhin ko na rin itong mga mamahaling gamit mo, total hindi mo naman na kailangan ang mga ito kung aalis ka na rin lang. Isang malaking malas ka sa anak ko, Elara. Kaya siguro hindi kayo magkaanak-anak dahil pinarurusahan ka ng langit sa pagiging masyadong ambisyosa mo sa pera. Naramdaman ni Elara ang matinding paninigas ng kanyang mga panga. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan ay tila mga maruruming basahan na pilit na ipinapahid sa kanyang dignidad. Pinanood niya ang matanda habang binabalot nito ang mga porselana at dekorasyong binili niya gamit ang kanyang sariling sahod. Ang bawat gaslighting at panunumbat ni Aling Remedios ay itinatala ni Elara sa kanyang isipan, tila isang mahabang listahan ng mga kasalanang babayaran din ng matanda sa takdang panahon. Sa halip na sumabog sa galit na natiling tahimik, si Elara, hinahayaan ang kanyang katahimikan na maging isang matalim na bitag para sa mga taong sa palagay nila ay nauto pa rin nila siya. Lumapit ang matanda sa isang sulok kung saan nakalagay ang isang estatwa ng Birheng Maria, isang alaalang dala ni Elara mula sa Dubai na sumisimbolo sa kanyang pananampalataya sa gitna ng hirap. Sayang naman itong birhen kung maiiwan lang dito at aalikabukin. Dadalhin ko ito para may magbasbas sa bagong kondo na titirhan ni Marco at Katrina. Sila ang mas kailangan ng biyaya ng langit dahil sila ang bubuo ng totoong pamilya na hindi mo nagawa. Ang pangungutya ni Aling Remedios habang marahas na dinadamot ang estatwa mula sa kinalalagyan nito. Naramdaman ni Elara ang mabilis na pag-akyat ng init mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay na nakakuyom sa ilalim ng lamesa ay nanginginig sa matinding panggigigil, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang isang malamig at matalim na tingin na hindi na kayang basahin ng matanda. Pinanood niya ang kanyang biyenan na lumabas ng bahay bitbit ang kanyang mga pinaghirapang gamit, tila isang magnanakaw na may basbas ng sariling kabuktutan. Ang bawat hakbang ng matanda palayo ay tila pag-igting ng isang tali na nakapulupot sa leeg ng kanilang mga kasinungalingan. Naiwang mag-isa si Elara sa gitna ng bahay na unti-unti nang nananakawan ng laman. Ang dilim ay tila naging kakampi niya sa gitna ng kanyang pagluluksa sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi naging totoo. Ngunit ang kanyang pagmumuni-muni ay naputol ng ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng matigas na kahoy ng lamesa ay lumikha ng isang nakakabagabag na ritmong nagpatalon sa kanyang puso. Nang makita ang pangalan ni Tita Lorna sa screen, mabilis niya itong sinagot, ramdam ang isang masamang balita na paparating. Elara anak, kailangan mong kumilos agad. Ang pabulong
At nagmamadaling tinig ni Tita Lorna mula sa kabilang linya bakas ang matinding takot na baka may makarinig sa kanya. Narinig ko si Marco sa kabilang kwarto. May kausap siyang ahente ng lupa. Ibinibenta na nila ang bahay na tinitirhan mo ngayon, Elara. Sinisigurado nila na wala kang matatanggap na kahit ano dahil pineke nila ang lagda mo sa mga papeles ng sangla. Anak balak kanilang itapon sa kalsada nang walang kahit isang kusing sa mga susunod na araw. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang malakas na hudyat ng digmaang hindi na maiiwasan nag-iiwan kay Elara na nakatitig sa kawalan habang ang kanyang puso ay unti-unting nagiging bato sa tindi ng puot at determinasyon. Paano niya mapoprotektahan ang huling bagay na nag-uugnay sa kanya, sa kanyang dignidad, bago pa ito tuluyang manakaw ng mga taong itinuring niyang pamilya? Walang sandaling sinayang si Elara. Kasama ang abogadong kaibigan ni Gina, mabilis silang nagtungo sa bangko kung saan nakasangla ang bahay na pinag-ipunan niya. Bawat pag-andar ng gulong ng sasakyan ay tila pag-ikot ng mga alaala sa kanyang isipan, ang mga gabing kulang ang kanyang tulog, ang mga pagkaing tiniis niyang hindi bilhin, at ang mga luha ng pangungulila na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan. Ang lahat ng sakripisyong yon ay tila nagbabalik ngayon upang bigyan siya ng lakas na ipaglaban ang huling piraso ng kanyang pagkatao na pilit na inaagaw sa kanya. Pagdating nila sa bangko, ang malaking gusali ay tila isang korte na magpapasya sa kanyang kapalaran. Sa loob ng isang pribadong silid na napapalibutan ng salamin, tanaw na tanaw niya si Marco at Katrina. Nakaupo sila nang may malapad na ngiti sa kanilang mga labi, tila dalawang hari at reyna na nagdiriwang sa tagumpay ng kanilang kasakiman. Si Katrina ay nakayakap sa braso ni Marco habang pinagmamasdan ang mga dokumentong nakalatag sa lamesa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa dahil sa papalapit na kayamanang hindi niya pinaghirapan. Hindi na nag-atubili si Elara. Sa isang iglap, tinulak niya ang pinto ng silid nang may sapat na lakas upang makuha ang atensyon ng lahat. Ang masayang tawanan ni Marco at Katrina ay biglang naputol. Ang kanilang mga mukha ay napalitan ng matinding gulat at pagkaputla nang makita nila si Elara na nakatayo sa kanilang harapan. Hindi na ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan, kundi isang babaeng ang mga mata ay nagliliyab sa apoy ng determinasyon. Kasunod niyang pumasok si Gina at ang abogado na may dalang mga sariling dokumento. Walang sinayang na salita si Elara. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa at marahas na inilapag ang kopya ng kanilang marriage contract. Sumunod niyang inilapag ang isang legal na dokumento mula sa abogado na nag-uutos na pansamantalang itigil ang anumang transaksyon na may kinalaman sa kanilang mga ari-arian. Bago kayo magpatuloy sa pagpirma ng mga papeles ng kataksilan ninyo, nais ko lang ipaalala sa inyo na sa ilalim ng batas, asawa pa rin ako ni Marco. At bawat sentimo sa bahay na yan ay nagmula sa sarili kong dugo at pawis. Ang kanyang mariing pahayag, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na dumudurog sa pagkatao ng dalawang nasa kanyang harapan. Nanginig ang mga kamay ni Marco sa matinding galit. Tumayo siya at itinaas ang kanyang palad, handang sampalin ang asawa sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay niya sa pisngi ni Elara, mabilis na humarang si Gina at itinulak palayo si Marco. Huwag na huwag mong subukang saktan ng kaibigan ko, Marco. Dahil bawat sugat na idudulot mo sa kanya, sisiguraduhin naming magiging isang kaso na haharapin mo sa korte. Ang matapang na banta ni Gina. Tumayo si Elara. Nang mas tuwid ang kanyang buhok ay bahagyang tumatakip sa kanyang mga matang puno ng tapang. Ang bahay na yon ay ang tanging natitira sa akin mula sa 5 taon kong pagiging alila sa ibang bansa. At hindi ako papayag na ang bubong na dapat sanang maging simbolo ng ating pangarap ay maging pugad ng iyong kabit. Ang kanyang huling salita, bawat pantig,
ay tila mga patalim na tumatarak sa dibdib ng dalawa. Ngunit sa gitna ng tensyon napansin ni Elara ang isang kakaibang bulong mula kay Katrina. Isang bulong na nagpabago sa ekspresyon ni Marco mula sa galit patungo sa isang nakakakilabot na pagngisi. Sa halip na matakot, tila naging kampante ang lalaki. Hinila niya mula sa kanyang bag ang isang bagong dokumento, isang dokumento na hindi inaasahan ni Elara. Akala mo ba, ikaw lang ang may hawak na alas, Elara? Akala mo ba, matatalo mo ako sa ganitong paraan? Ang tanong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Ibinagsak niya sa lamesa ang isang loan agreement na nagkakahalaga ng 5 milyong piso, isang utang na ginawa niya sa isang kilalang loan shark sa kanilang lugar. Sa ilalim ng kontrata, malinaw na nakasulat ang pangalan niya bilang umutang at sa tabi nito isang pirma na kamukhang-kamukha ng lagda ni Elara. Ayon sa batas, ang utang ng asawa ay utang din ng kabiyak. Kaya kung hindi mo ako hahayaang ibenta ang bahay na yan, sisiguraduhin kong habang buhay kang hahabulin ng mga pinagkakautangan natin, mahal kong asawa. Ang mga salitang yon ay tila isang malaking bato na ipinukol sa kanyang dibdib, nag-iiwan sa kanya ng isang nakakapasong tanong. Paano siya lalaban sa isang digmaang ang bawat galaw niya ay tila may nakahandang bitag na mula sa simula pa lamang? Ang bawat sulok ng silid ay tila naging piping saksi sa matinding kawalan ng pag-asa na bumabalot kay Elara. Nakaupo siya sa sahig ng madilim na sala, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na buwan na sumisilip sa bintana. Ang dokumento ng utang na may pekeng lagda niya ay tila isang malaking pader na humaharang sa anumang daan patungo sa kalayaan. Naramdaman niya ang matinding pagod hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Ang bawat sakripisyong ginawa niya, ang bawat pangarap na itinanim niya sa lupang akala niya ay mataba, ay tila tinangay na ng malakas na bagyo ng kataksilan. Marahan siyang napahikbi ang mga luha, ay mabilis na dumadaloy sa kanyang namumutlang pisngi hanggang sa mabasa ang suot niyang lumang damit. Pakiramdam niya ay wala na siyang lakas upang lumaban pa sa isang digmaang tila nakatadhana na siyang matalo. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang marahang pagtama ng kamao sa kahoy ng kanyang pintuan. Sa una ay hindi niya ito pinansin, iniisip na baka guni-guni lamang ito ng kanyang wasak na isipan. Subalit ang pagkatok ay naulit mas matiyaga at mas puno ng pag-aalangan. Pinunasan ni Elara ang kanyang mga mata at dahan-dahang tumayo. Nang buksan niya ang pinto, bumungad sa kanya si Tita Lorna. Ang matanda ay nakayuko, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng nararamdamang hiya. Hawak nito ang isang kayumangging envelope na tila ba isang napakahalagang kayamanan na kinatatakutan niyang mabitawan. Elara, anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung naging mahina ako. Ang pabulong na panimula ni Tita Lorna habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga kulubot na mata. Inalalaya ni Elara ang matanda papasok sa loob. Doon sa ilalim ng iisang ilaw ng sala, inabot ni Tita Lorna ang envelope. Sa loob nito ay isang lumang kwaderno. Ipinilit ni na Marco at Remedios na tumahimik ako. Tinakot nila ako na palalayasin sa bahay kapag nagsalita ako. Pero hindi ko na kaya, Elara. Gabi-gabi akong hindi pinatutulog ng konsensya ko habang nakikita kitang unti-unting pinapatay ng mga kasinungalingan nila. Binuklat ni Elara ang kwaderno at tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Naglalaman ito ng mga sulat kamay na tala ni Marco at Aling Remedios. Nakasulat doon ang bawat petsa, kung kailan sila gumawa ng pekeng dokumento, ang mga pangalan ng mga taong binayaran nila, upang gumawa ng pekeng bill sa ospital, at ang masakit sa lahat, ang mga pagsasanay ni Marco sa pagkopya ng lagda ni Elara. Ang bawat pahina ay isang malinaw na mapa ng kanilang kasamaan. Naramdaman ni Elara ang muling pagdaloy
ng mainit na dugo sa kanyang mga ugat, isang pagdaloy na hindi na mula sa sakit, kundi mula sa isang matinding determinasyong bawiin ang lahat. Niyakap ni Elara ang matandang babae ng mahigpit. Salamat, tita. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking liwanag ang ibinigay niyo sa akin ngayong gabi. Ang kanyang bulong na puno ng pasasalamat. Matapos ang mahabang pag-uusap, inihatid ni Elara si Tita Lorna sa labas. Nang bumalik siya sa sala, muli niyang binuklat ang kwaderno hanggang sa makarating siya sa pinakahuling pahina. Doon, may isang petsang nakabilog ng pulang tinta. ika-25 ng buwan. Sa tabi nito ay may nakasulat na 2 salita. Sa malalaking titik, Big Party. Napagtanto ni Elara na iyon ang araw ng ika-6 na kaarawan ni Aling Remedios, isang engrandeng pagdiriwang na matagal nang pinaplano ng matanda upang ipakita ang kanyang huwad na yaman at kapangyarihan sa buong angkan. Isang manipis at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elara habang hinahaplos ang pahina ng kwaderno. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay tila naging isang matalim na kidlat sa gitna ng kadiliman. Kung plano ni na Marco at Remedios na ipakita sa mundo ang kanilang tagumpay, sa araw na yon, sisiguraduhin ni Elara na ang pagdiriwang na yon ang magiging huling pagkakataon na makapagtatago sila sa likod ng kanilang mga maskara. Ngunit sapat na nga kaya ang mga sulat kamay na ito upang tuluyang pabagsakin ang isang pamilyang handang pumatay ng dangal para sa pera. Ekwang! Ang bawat paghakbang ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na paalala sa papalapit na oras ng pagtutuos. Sa loob ng maliit na silid ni Gina, ang hangin ay puno ng tensyon at ng amoy ng bagong print na mga papel. Maingat na hinawakan ni Elara ang bawat dokumentong lumalabas mula sa makina, mga bank statements na nagpapakita ng bawat sentimong ninakaw sa kanyang mga malilinaw na larawan ng lihim na pakikipagtagpo ni Marco kay Katrina at ang mga kopyay ng pekeng loan agreement. Ang bawat pahina ay tila isang piraso ng matalim na salamin na binuo ni Elara upang maging isang baluti para sa kanyang sarili at isang sandata laban sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Walang imik si Gina habang inililipat ang mga digital files sa isang maliit na storage drive. Ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng isang matinding determinasyon na kailanman ay hindi matatawaran. Sa gitna ng kanilang paghahanda, ang katahimikan ay nabasag ng marahas na pagtulak sa pinto ng bahay ni Elara nang makauwi siya upang kuhanin ang ilan pang mahahalagang gamit. Si Marco ang bumungad sa kanya, ang mukha nito ay puno ng kayabangan at kawalan ng pakundangan. I'm just making sure na naiintindihan mo ang usapan, Elara. Sa susunod na linggo, kailangan mo nang iwan ang bahay na ito. Handa na ang mga bagong gamit na ilalagay namin dito ni Katrina. Ang wika ng lalaki habang pilit na sinusipat ang bawat sulok ng sala na tila ba pag-aari na niya ito ng buo. Nakaramdam si Elara ng isang matinding pait sa kanyang lalamunan, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang maskara ng kahinaan. Yumuko siya at hinayaang mahulog ang ilang hibla ng kanyang buhok upang itago ang naglalagablab na galit sa kanyang mga mata. Pupunta ako sa birthday ni Mama Remedios, Marco. Hayaan mo na akong makapagpaalam sa buong pamilya nang maayos bago ako tuluyang umalis. Ayaw kong isipin nila na wala akong utang na loob. Ang mahinang sagot ni Elara, ang boses ay sadyang ginawang nanginginig. Nakita niya ang isang mapang-asar na ngiti sa mga labi ni Marco. Para sa lalaki, ang kahilingan ni Elara ay isang patunay na nananatili itong talunan at sunod-sunuran. Fine. Just make sure na hindi ka gagawa ng eksena doon, okay? Ayaw kong mapahiya sa mga kamag-anak natin, lalo na't ipakikilala ko na si Katrina bilang bago kong business partner. Ang bulyaw ni Marco, bago ito tuluyang tumalikod at lumabas ng bahay, hindi man lamang lumingon upang makita ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang asawa.
Habang papalapit ang araw ng pagdiriwang, si Katrina naman ay abala sa pagpili ng kanyang isusuot. Sa loob ng isang marangyang butik, isinusukat niya ang isang mamahaling bestida na gawa sa seda. Ang kulay nito ay tila ginto na nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Bawat haplos niya sa tela ay puno ng pagmamalaki. Iniisip ang sandali kung kailan siya ang magiging sentro ng atensyon sa harap ng buong angkan ni Marco. Hindi niya alam na ang bawat karangyaan na kanyang tinatamasa sa sandaling iyon ay hiram lamang mula sa isang buhay na kanilang ninakaw. Sa gabi, bago ang malaking pagtitipon, lumapit si Elara sa kanyang lumang cabinet at kinuha ang isang bestidang kulay pula, isang kulay na kailanman ay hindi niya isinuot dahil sa payo ni Aling Remedios na dapat ay palagi siyang mukhang mapagkumbaba at simple. Maingat niyang pinlansya ang bawat tupi ng tela, tila ba bawat hagod ng mainit na bakal ay nagpapatibay sa kanyang kalooban. Ito ang kulay ng kanyang muling pagsilang. Bago siya matulog, may isang huling bagay siyang ginawa. Isang maliit na bufam na binalot sa itim na papel ang ipinadala niya sa simbahan ng kanilang parokya, ang simbahan kung saan si Aling Remedios ay kilalang isang debotong miyembro. Ang araw ng ika-60 kaarawan ni Aling Remedios ay dumating na may kasamang malakas na hangin na tila nagbabadya ng isang darating na unos. Ang musika mula sa inupahang resort ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong paligid, puno ng kagalakan at pagdiriwang. Lumabas si Elara mula sa isang taxi. Ang kanyang pulang bestida ay sumasabay sa ihip ng hangin. Huminga siya nang malalim dinaramdam ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na naghuhudyat ng simula ng isang digmaan. Habang naglalakad siya patungo sa nagniningningang gate ng resort, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Handa na nga ba ang mundong masaksihan ang katotohanang matagal nang ibinaon sa ilalim ng mga ngiti at pagbabalat kayo? Atani, ang bulwagan ng marangyang resort ay puno ng mga nagniningning na palamuti at naggagandahang mga bulaklak, tila isang paraiso na itinayo para sa isang santo. Sa gitna ng lahat ng karangyaan, nakaupo si Aling Remedios sa kanyang trono, suot ang mga alahas na ginto na halos bumalot na sa kanyang leeg at mga braso. Ang bawat bati niya sa mga kamag-anak at kaibigan ay puno ng huwad, nakababa ang loob, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanang siya ang sentro ng atensyon ng buong angkan. Sa tabi niya ay nakatayo si Marco na may hawak na baso ng alak at may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Sa bawat pagkakataon, ipinapakilala niya si Katrina bilang kanyang matalinong business partner, ngunit ang paraan ng paghawak niya sa baywang ng babae ay hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ng kanilang mga bisita. Si Katrina naman ay tila isang reyna na nakahanap ng kanyang bagong kaharian. Ang bawat tawa niya ay puno ng pagmamalaki at panghahamak sa mga taong sa palagay niya ay mas mababa sa kanya. Ang masayang kalsada ng musika at tawanan ay biglang nagkaroon ng isang kakaibang katahimikan nang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Ang bawat paningin ay nabaling sa isang babaeng naglalakad ng may buong dangal at tapang. Si Elara, suot niya ang pulang bestida na tila nagniningas sa ilalim ng mga chandelier, isang matapang na pahayag ng kanyang muling pagsilang. Ang kanyang bawat hakbang sa pulang alpombra ay tila isang ritual ng pagbawi sa bawat piraso ng kanyang dignidad na tinangkang nakawin ng pamilyang nasa kanyang harapan. Napahinto si Aling Remedios sa kanyang pagkukwento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at inis, habang pinagmamasdan ang manugang na dati ay mukhang lanta at mahina. Ngunit ngayon ay tila isang bagong tao na hindi na kayang kontrolin ng kahit na sino. Lumapit si Elara sa harapan ng hapagkainan ng pamilya. Hindi siya nagpakita ng anumang bakas ng galit. Sa halip, isang matamis at misteryosong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magandang gabi sa inyong lahat.
It's a beautiful party, Mama Remedios. Ang kanyang boses ay malinaw at buo umaabot sa bawat sulok ng silid. Hindi ako papayag na matapos ang gabing ito nang hindi ko na ibibigay ang aking regalo para sa inyong ika-6 na kaarawan. Isang regalo na hinding-hindi nyo makakalimutan dahil ito ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso. Nakita ni Elera ang pag-igting ng mga balikat ni Marco at ang pagkunot ng noo ni Katrina, ngunit wala na silang nagawa nang dahan-dahang lumakad si Elara patungo sa itaas ng entablado kung saan nakalagay ang malaking screen para sa mga video presentation. Kinuha ni Elara ang mikropono, ang kanyang mga daliri ay hindi man lamang nanginig sa kabila ng tensyong bumabalot sa paligid. Napansin niya ang presensya ng kuraparoko sa unang hanay ng mga upuan, ang parehong pari na pinadalhan niya ng bufam kanina. Tumango ang pari sa kanya nang may halong pag-aalala at kuryosidad. Hinarap ni Elara ang lahat ng mga bisita, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat mukha ng kanilang mga kamag-anak na sa loob ng maraming taon ay pinaniwala ni Marco na siya ang masamang asawa. Ang regalong ito ay hindi nabibili ng pera. Ito ay bunga ng mahabang panahon ng pananahimik at sakripisyo. Ito ang katotohanang matagal nating lahat na hinahanap. Ang kanyang huling pahayag bago niya isinaksak ang maliit na storage drive sa gilid ng laptop. Ang bawat hininga sa loob ng bulwagan ay tila tumigil nang mag-umpisang umilaw ang malaking screen. Ang mga larawan ng tawanan at kagalakan ay biglang napalitan ng isang itim na background at kasunod nito ang isang tunog na nagpatahimik sa bawat kaluluwang naroon. Hindi ito musika, kundi ang malinaw at tila galing sa ilalim ng lupa na boses ni Aling Remedios. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga matatalim na kidlat na gumuguhit sa katahimikan ng gabi, naglalantad ng isang plano na kailanman ay hindi inakala ng mga bisita na magmumula sa babaeng kanilang iginagalang bilang isang mapagmahal na ina. Habang ang boses ng kanyang biyenan ay nagsisimulang magsalita tungkol sa pagpilit sa kanya na pumirma ng diborsyo at ang pagkuha sa kanyang 3 milyong piso, naramdaman ni Elara ang matinding paninigas ng kanyang buong katawan habang nakatitig sa mukha ni Aling Remedios na unti-unti nang nilalamon ng matinding takot at kahihiyan. Paano kaya tatanggapin ng buong angkan ang bawat masakit na katotohanang sisira sa huwad na imahe ng pamilyang matagal nilang binuo? Ang bawat tao sa loob ng bulwagan ay tila naging mga ribultong bato habang umaalingaw-ngaw ang boses ni Aling Remedios mula sa malaking speaker. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga porselanang plato ay biglang huminto, pinalitan ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy. Ang bawat salita ng matanda tungkol sa pagkuha ng pera ni Elara at ang lantarang pagtatakwil sa kanya ay tila mga matatalim na kidlat na gumuguhit sa dangal ng pamilyang matagal nilang ipinagmalaki. Nakita ni Elara ang pagbabago sa mga mukha ng kanilang mga kamag-anak mula sa pagkagulat patungo sa isang matinding pandidiri at pangahamak. Hindi pa doon natapos ang lahat. Habang patuloy ang recording, nagsimulang lumitaw sa malaking screen ang mga kopya ng bank statement na nagpapakita ng paglipat ng 3 milyong piso sa account ni Katrina Lopez, kasunod ang mga malilinaw na larawan ni Marco at Katrina na masayang nagpapakasasa sa karangyaan, habang si Elara ay nasa Dubai pa at nagpapakapagod. Ang bawat larawan ay tila isang mantsa na hindi na kailanman mabubura sa puting pagbabalat kayo ni Aling Remedios. Sa gitna ng kaguluhan, isang matinis na sigaw ng pagtutol ang kumawala sa lalamunan ni Aling Remedios. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kapalaluan ay nilamon na ng matinding takot at kahihiyan. Sinubukan niyang tumayo at tumakbo patungo sa entablado upang bunutin ang mga kable ng kagamitan, ngunit dahil sa kanyang nagmamadaling kilos at sa bigat ng kanyang mga alahas,
nawalan siya ng balanse. Ang matanda ay bumagsak ng pasubsob sa gitna ng sahig. Ang kanyang mga gintong kwintas ay naputol at ang mga butil nito ay nagkalat sa paligid, lumilikha ng isang matalim na ingay sa bawat pagtama sa matigas na tile. Sa puntong yun, ang kanyang huwad na korona ay tuluyan ng nalaglag sa harap ng lahat. Si Marco naman ay nanatiling nakatayo sa kanyang pwesto, tila isang bangkay na wala ng buhay. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay at ang kanyang mga kamay na may hawak na baso ng alak ay nanginginig ng labis hanggang sa ang likido ay dumanak sa kanyang mamahaling Amerikana. Wala siyang masabing anuman. Ang bawat ebidensya ay tila isang hatol na wala ng puwang para sa anumang depensa. Samantala, si Katrina ay naging target ng mga matatalim na tingin at bulong ng mga matatandang miyembro ng angkan. Ang mga dating nangiti ng paghanga sa kanya ay napalitan ng mga salitang ahas at manggagamit. Hindi na kinaya ng babae ang bigat ng mapanghusgang mga mata, kaya mabilis niyang kinuha ang kanyang bag at patakbong lumabas ng bulwagan, iniiwan ng kanyang lalaki. Sa gitna ng naglalagablab na kahihiyan, dahan-dahang bumaba si Elara mula sa entablado at lumapit sa kinalalagyan ng kanyang biyenan na pilit na bumabangon mula sa sahig. Ang kanyang pulang bestida ay nagniningning sa ilalim ng ilaw, tila isang simbolo ng katarungang matagal nang hinihintay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Aling Remedios. Ang mga matang dati ay puno ng pananakot, ngunit ngayon ay puno na ng pagsusumamo at hiya. 3 milyong piso para sa operasyon mo, ma. Hindi 3 milyong piso para ipakita sa buong mundo kung gaano kadumi ang inyong mga puso. Ang malamig na wika ni Elara, ang bawat salita ay may bigat na tila isang huling pako sa kabaong ng kanilang reputasyon. Ang perang kinuha niyo sa akin ay babalik din sa akin, pero ang dangal ninyong natapon sa gabing ito, kahit kailan, ay hindi niyo na mabibili o mababawi pa. Ang katahimikan sa loob ng resort ay muling nabasag ng ang turungtok. Ang pinakamatandang kasapi ng kanilang pamilya ay tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot habang nakatitig sa mag-inang Marco at Remedios. Inihampas niya ang kanyang hawak na tungkod sa sahig, isang tunog na tila nagtatapos sa lahat ng ugnayan. Mula sa gabing ito, wala ng lugar ang isang manloloko at magnanakaw sa pamilyang ito. Itatakwil kayo ng buong angkan at sisiguraduhin naming pagbabayaran nyo ang bawat sentimong ninakaw nyo sa babaeng ito. Habang pinapanood ni Elara ang pagguho ng mundo ng mga taong sumira, sa kanya isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa kanyang pandinig. Sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nananatiling nakaukit sa kanyang isipan. Sino nga ba ang tunay na nagwagi sa digmaang ito? Siya ba na nakakuha ng katarungan o ang katotohanang walang awang nanira ng isang pamilyang binuo sa loob ng maraming taon? Ang dating masayang bulwagan ng resort ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan na tila ba ang bawat pader ay nahihiya sa saksihang kataksilan. Paisa-isa ang mga panauhin ay nagsimulang lumisan. Ang kanilang mga yabag sa sahig ay nagpapahiwatig ng pagmamadaling makalayo sa bahid ng kahihiyan ng mag-inang Marco at Remedios. Walang lumingon, walang nag-iwan ng kahit isang salita ng pakikiramay. Nanatili si Aling Remedios na nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga mamahaling hiyas ay nakakalat sa paligid, tila mga basura, habang ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa hangin ng gabi, humihingi ng awa sa mga taong kailanman ay hindi niya kinasihan ng habag. Ang pagdating ng mga kawani ng batas ay nagdala ng isang bagong antas ng katarungan sa gitna ng kaguluhan. Ang matinis na tunog ng sirena mula sa malayo ay tila isang babalang hindi na matatatakasan, nagpapahiwatig na ang oras ng pagbabayad ay dumating na. Pumasok ang mga kalalakihang nakauniporme, bitbit ang mga legal na dokumento na magtatapos sa malayang pamumuhay ng mga manloloko. Kasama nila si Gina,
na bagamat pagod ang mga mata, ay mababakas ang isang tagumpay na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kaibigang matagal nang pinagnakawan ng dangal. Nang makita ni Marco ang mga pulis ang kanyang dating matapang at mayabang na anyo, ay naglaho ng parang bula. Mabilis siyang lumapit kay Elara, ang kanyang mga hakbang ay puno ng desperasyon hanggang sa tuluyan siyang lumuhod sa harap ng asawa. Elara, please mahal ko, let's talk about this privately. Huwag mo namang gawin ito sa akin sa harap pa ng maraming tao. Ang kanyang pagsusumamo, ang boses ay sadyang ginawang malambot at puno ng huwad na pagsisisi. Patawarin mo ako na dala lang ako ng tukso. Ikaw pa rin ang asawa ko, hindi ba? Don't let them take me, please. Sinubukan niyang abutin ang mga kamay ni Elara, tila ba ang isang haplos ay sapat na upang burahin ang bawat latay ng sakit na idinulot niya. Tumingin ng diretso si Elara sa kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng galit o poot, kundi isang malalim at malamig na kawalan. Marahan niyang binawi ang kanyang kamay, iniiwasan ang anumang ugnayan sa lalaking tila isang estranghero na sa kanyang paningin. Huwag mong dungisan ang salitang mahal, Marco. Ang taong nagmamahal ay hindi nagpaplano ng pagkasira ng taong pinangakuan niya ng buhay. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang matalim na hatol. Hindi ako ang nagpakulong sa iyo, Marco. Ang sarili mong mga desisyon at kasakiman ang nagdala sa iyo sa kinalalagyan mo ngayon. Kasunod ng pagbasa ng kanilang mga karapatan, dinala ang mag-inang Marco at Remedios patungo sa naghihintay na sasakyan ng mga awtoridad. Pinanood ni Elara ang paglisan ng mga taong dati ay sentro ng kanyang mundo. Ang bawat paglayo ng kanilang mga anino ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena na matagal nang nakapulupot sa kanyang leeg. Nang tuluyan na silang mawala sa kanyang paningin, huminga siya nang malalim dinaramdam ang malamig na simoy ng hangin na tila humahaplos sa kanyang mga sugat upang simulan ang proseso ng paghilom. Lumabas si Elara. Sa bulwagan iniiwan ang lahat ng palamuti at marangyang paghahanda na naging saksi sa kanyang katarungan. Ang kalsada ay tahimik, ang tanging maririnig ay ang marahang pagaspas ng mga dahon sa paligid. Habang naglalakad siya sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na gaan ng loob, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Bago siya makasakay, sa sasakyan ni Gina umilaw ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Isang mensahe mula sa kanyang abogado ang bumungad sa kanya. Everything is set, Elara. Maging ang mga account ni Katrina Lopez ay na-freeze na rin natin. Ang bahay ay opisyal nang sayo. Pero Elara, may huling-hiling ang mga awtoridad. Bukas, kailangan mong harapin ang huling pagtutuos sa istasyon para tuluyang maisara ang kaso. Handa ka na bang makita ang kanilang huling pagbagsak bago mo tuluyang mahanap ang iyong kapayapaan? Ang tanong na yon ay nanatiling nakaukit sa isipan ni Elara habang ang sasakyan ay dahan-dahang umaalis patungo sa isang bukas na wala ng bakas ng nakaraan. Anayo, pumasok si Elara sa loob ng presinto kung saan ang amoy ng luma at silyadong hangin ay tila nagpapabigat sa bawat hininga. Sa likod ng rehas, nakita niya ang mag-inang Marco at Remedios na nakaupo sa isang matigas na kahoy na upuan. Wala na ang nagniningning na mga alahas ni Aling Remedios at ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon na nalanta na sa tindi ng puyat at kahihiyan. Si Marco naman ay nakayuko, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang dating maayos na buhok ay magulo na isang malayo at nakakaawang anyo mula sa lalaking buong yabang na nag-abot ng papeles ng diborsyo noong nakaraang linggo. Nang mapansin ni Aling Remedios ang pagdating ni Elara, mabilis itong lumapit sa rehas at pilit na inabot ang mga kamay ng manugang. Iha, Elara, maawa ka sa amin. Matanda na ako, hindi ko kakayanin ang lamig at hirap dito sa loob.
Let us settle this family to family, please. Ang pagsusumamo ng matanda ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagbabalat kayo. Mali ang nagawa namin, pero pamilya pa rin tayo. Huwag mo kaming pabayaan sa ganitong kalagayan. Tiningnan ni Elara ang kanyang biyenan nang may isang kalmadong paningin na hindi na kayang basagin ng anumang gaslighting. Huwag niyo nang gamitin ang salitang pamilya, ma. Kinalimutan niyo ang Diyos at ang inyong konsensya nang simulang ninanakawan niyo ang taong wala ng ibang ginawa, kundi ang magpakapagod para sa inyo. Ang kanyang malamig na sagot. Ang pagkakulong ninyo ay hindi ganti ko kundi bunga ng mga desisyong pinili ninyong gawin. Ibinigay ko ang lahat sa inyo, pero pati ang dangal ko ay tinangka ninyong nakawin. Lumingon si Elara kay Marco na nananatiling tahimik at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Kinuha ni Elara mula sa kanyang bag ang isang huling dokumento, isang kasulatan na naglilipat ng karapatan ng bahay sa pangalan ni Tita Lorna bilang pasasalamat sa katapatan nito, habang ang natitirang mga ari-arian ay babalik na sa tunay na nagmamay-ari. Hindi ko na kailangan ang mga bagay na magpapaalala sa akin ng kataksilan ninyo. Ang katarungan ay nasa kamay na ng batas at ang kapayapaan ay nasa kamay ko na. Dagdag ni Elara bago siya tuluyang tumalikod. Habang naglalakad siya palabas ng presinto, ang isang maliit na telebisyon sa sulok ng tanggapan ay nagbalita tungkol sa isang operasyon ng mga awtoridad laban sa mga ilegal na nagpapautang. Nakita ni Elara ang isang pamilyar na bulto sa screen, si Katrina Lopez. Nakatakip ang mukha nito habang isinasakay sa sasakyan ng mga pulis matapos makumpiska ang kanyang mga ari-arian, kabilang ang pulang sasakyan dahil sa mga pagkakautang na hindi nabayaran ni Marco. Ang lahat ng karangyaang ninakaw nila ay naglaho ng parang usok sa harap ng lupit ng katotohanan. Lumabas si Elara sa gusali at sinalubong siya ng isang maliwanag na sikat ng araw. Ang bawat hakbang niya sa kalsada ay tila isang himig ng paglaya. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib, wala na ang pait sa kanyang lalamunan. Sumakay siya sa isang pampublikong bus. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa bintana habang pinagmamasdan ang mga luntiang puno na mabilis na nagdadaan. Ang bus ay patungo sa isang malayong bayan sa tabing dagat kung saan ang tanging maririnig ay ang marahang paghampas ng mga alon at ang katahimikan ng isang bagong simula. Habang dahan-dahang pumipikit ang kanyang mga mata para sa isang mahimbing na pahinga, isang tanong ang nananatiling nakaukit sa kanyang isipan. Sa wakas, sapat na nga ba ang katarungang ito upang tuluyang mabura ang bawat latay ng kahapon? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon sa dagat na dahan-dahang binubura ang mga bakas ng paa sa buhanginan. Sa isang maliit at payapang bayan sa tabing dagat, ang bawat umaga ay nagsisimula sa isang marahang paghampas ng asul na tubig sa pampang lumilikha ng isang ritmo na tila baawit ng kalikasan na nagpapatahimik sa anumang ligalig. Dito sa isang maliit na gusaling may pinturang puti at asul, matatagpuan ang isang bagong simula. Ang halimuyak ng bagong luto na tinapay at ang matamis na amoy ng kape ay humahalo sa alat ng hangin mula sa dagat na gaanyaya sa sinumang dumaan na pumasok at makahanap ng panandali ang ginhawa. Nakasuot ng malinis na puting apron si Elara ay abala sa pag-aayos ng mga sariwang pandesal sa ibabaw ng kanyang estante. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng puyat at mga luhang hindi matapos-tapos ngayon ay nagniningning na sa ilalim ng sikat ng araw. Wala na ang pait sa kanyang mga labi. Sa halip, isang tunay na ngiti ang nakaukit doon habang binabati niya ang kanyang mga suki. Hindi na siya ang babaeng nakakulong sa anino ng kataksilan. Siya na ngayon ang may-ari ng sarili niyang oras, ng sarili niyang pangarap, at ng sarili niyang kapayapaan. Isang hapon dumating si Gina at Tita Lorna para sa isang maikling pagbisita. Ang dating bahay ni Elara ay maayos na inaalagaan ni Tita Lorna at ang matanda
ay masayang naninirahan doon kasama ang kanyang mga halaman. Mula sa kanila nalaman ni Elara ang huling balita tungkol sa mga taong sumira sa kanyang nakaraan. Si Marco ay nananatili sa loob ng bilangguan, binubuno ang parusa para sa kanyang mga panloloko, habang si Aling Remedios ay bumalik sa kanilang probinsya, namumuhay ng mag-isa sa gitna ng kahihiyan at pagtatakwil ng kanilang buong angkan. Si Katrina naman ay tuluyan ng naglaho, matapos mabawi sa kanya ang bawat sentimong hindi naman kanya. Ang lahat ng mga hiram na karangyaan ay naglaho, iniiwan lamang ang mga latak ng kanilang sariling mga maling desisyon. Nang tanungin ni Gina kung napatawad na ba niya ang mga ito, huminga ng malalim si Elara at tumingin sa malawak na dagat. Sa kanyang puso, wala nang puwang para sa puot o paghihiganti. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging masyadong mapagmahal at bulag noon. Ang pagpapatawad sa kanila ay hindi nangangahulugan na ibabalik niya ang lahat sa dati, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang kanilang mga anino na diktahan ang kanyang kasalukuyan. Pinili niyang iwan sila sa kamay ng Diyos at ng batas habang siya ay patuloy na naglalakad patungo sa liwanag. Nahanap na nga ba niya ang tunay na kapayapaan? Ang bawat gabing nakakatulog siya, nang mahimbing ang bawat umagang gumigising siyang walang takot, at ang bawat pagkakataong nakakatulong siya sa kapwa ay sapat na sagot sa katanungang iyon. Ang kapayapaan para sa kanya ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng isang pusong buo at marunong ng magpahalaga sa sarili. Hindi na siya aasa sa pagkilala ng ibang tao upang maramdaman ang kanyang halaga. Para sa mga nakikinig at sumubaybay sa kanyang kwento, ang aral na nais iwan ni Elara ay simple ngunit malalim. Ang tunay na sakripisyo ay hindi ang pagbibigay ng lahat hanggang sa maubos ka at mawalan ka ng dignidad. Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pag-ibig at paggalang sa sarili. Hindi mo kailangang bumili ng pagmamahal gamit ang iyong dugo at pawis. Ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo ay hindi ka tatalikuran sa oras ng iyong kahinaan at hinding-hindi nila gagawing sandata ang iyong mga sakripisyo laban sa iyo. Ang bawat sugat ay may pagkakataong maghilom at ang bawat paglubog ng araw ay hudyat lamang ng isang panibagong bukas na puno ng pag-asa. Isinara ni Elara ang kanyang tindahan nang may magaan na pakiramdam. Naglakad siya sa tabi ng dalampasigan, hinahayaang ang bawat marahang dampi ng tubig sa kanyang mga paa ay magsilbing paalala ng kanyang muling pagsilang. Ang kanyang kwento ng pagdurusa ay tapos na at ang bawat pahina ng kanyang bagong buhay ay isinusulat na niya ng may buong tapang katapatan at higit sa lahat pagmamahal sa sarili.